Hi everyone! Welcome to the Empath Artist, another love reading, timeless and general. Take what resonates na pumibig sa part of the reading, makaresonate kayo sa part of it. Hindi, tingnan natin ngayon kung anong love connections at mga gabay sa buhay pag-ibig ang ating masasaksihan sa reading na to. Again, 1111 portal is open, manifest, claim it. Tanggalin ang mga negatibo sa isipan, maniwala ka na posibleng mangyari ang hangad mo in its true time. Okay, maniwala ka. Just believe and claim it. Manifest. So, bago mag-manifest, meditate muna kayo. 1111 portal is open so that you can direct your intentions to the universe. Spirit, guys, send me messages. Love connections in lessons in life ang ating mababatid for this reading. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Moon, High Priestess, Hierophant, King of Swords, Seven of Swords, the Fool, Four of Pentacles, Two of Pentacles, and King of Wands. Bottom of the deck, Ten of Swords. So, meron ditong Seven of Swords, Ten of Swords, Four of Pentacles, at saka yung Moon. Mas maganda siguro na dito natin siya ilagay. Yan. Okay. So, maaari dito na yung person mo, maraming kasinungalingang pinagagawa sa'yo. Moon dito, mga hidden truths. Mga sabihin natin, marami siyang itinatagong mga kasinungalingan, lies. Bukod doon sa pagiging sinungaling niya, siya pa yung napaka-seloso o selosa. Ibig sabihin, binabaliktad niya ang sitwasyon para lang pagtakpan ang mga ginagawa niyang kalokohan. Kasi ganun yung iba eh. Magaling sila kunwari magselos, sila pa yung ayaw kang parang makatingin ka lang sa iba or yung meron ka lang kaibigan, pinagseselosan, pero sila ang gumagawa ng kalokohan. Ayan. Yung Seven of Swords dito, tapos Four of Pentacles. Kaya naman, mabuti na lang at natauhan ka sa taong to, kaya Ten of Swords, pinutol mo na ang connection mo dito sa taong to. It may be a painful ending for both of you, especially sa'yo, pero mas minabuti mo, kumalas ka na lang sa relasyon na to, kaysa naman na, ikaw yung paulit-ulit na minamanipulate ang taong to. Kasi ganun yung ginagawa niya eh. Kung maaari siya yung nagsiselos, inaano niya, kung ano-ano yung mga pinaparatang niya sa'yo, pero siya naman ang gumagawa ng mga yun para lang pagtakpan yung mga ginagawa niya. Kunwari, ibinabaling niya sa'yo. O, ganun. So, manipulation to. Somehow, nang kumalas ka na sa relasyon na to, itong fool na to, is nag-take ka ng risk to start over again with your life. You make yourself busy, kaliwat kanan na maaring ginagawa mong mga trabaho para lang makalimutan mo na tong taong to. At dahil naman doon, you are being guided. Alam mo yung ginagawa mo,
Alam mo, dahil itong taong to doesn't serves you well, kinat mo na siya sa buhay mo, meron darating dito dalawa sa buhay mo. Kaya yung Two of Pentacles din dito, siguro, it's a sign for you na timbangin mong mabuti kasi dalawang tao yung darating sa buhay mo. Si King of Wands, siya yung good-looking, very passionate, talagang malakas ang karisma ng taong to. At isa naman si King of Swords, siya naman yung mararamdaman mo at mafe-feel mo sa mga sinasabi niya na honest siya, na open siya, at the same time, itong taong to, matalino itong taong to. Parang dyan, kailangan mong timbangin ngayon kung sino sa kanila. Then you have to take the risk and you are ready to take the risk. Ngayon, meron ka lang pagpipilian dito. In order for you to choose who you really think, kung sino talaga yung nararapat sa puso mo, kailangan meron kang gabay. Maaring humingi ka ng payo sa mas nakatatanda sa iyo o sa mga yung pinagkakatiwalaan mo at nakakaunawa sa iyong sitwasyon o sa iyong kalagayan. In order for you, yan, etong High Priestess na to is para alam mo talaga ang tunay. You will feel it, yung intuition mo rin kung sino ba talaga sa kanila ang para sa iyo. O yung mararamdaman mong talagang yung merong loyalty or yung honesty. Five of Pentacles. Yung una kasi parang feeling mo, dahil in-end mo na yung relationship mo dito sa toxic person na to, sa manipulative person na to. Kala mo ngayon, wala, pinagbagsakan ka na ng dahil malaking kawalan. At maaring malaki rin ang nawala sa'yo dahil magaling mag-manipulate tong taong to, maraming nakuha sa'yo to. Material na bagay o pera. Hindi lang pala isa mamimit mo, tatlo sila. Ito naman is sobrang emotionally balanced, mapagmahal. Siya yung masasabi nating malambing. Yung talagang nagpapayag ng kanyang damdamin. Judgment. Ito yung pinakita kanina. Ito yung natauhan ka na kaya talagang ined mo na yung relationship mo doon sa taong yon. At the same time, yan, dahil natauhan ka na, nagising ka na, is minabuti mo nang umalis na talaga doon sa relasyon na yon. Ngayon, sino ba talaga sa kanila ang iyong mapipili? Okay, tatlo na sila. Ang gawin nyo po, kilalanin yung mabuti ang bawat isa sa kanila. Damahin mo. Kailangan nandyan yung isip at puso, hindi lang puro emosyon. Kailangan gamitin din ang isip. At syempre yung kung ano yung nafe-feel mo na mas secured ka, mas palagay ka, mas payapa ang kalooban mo kapag tuwing kasama mo sila or nakakausap mo sila. Ask guidance. Ask signs from your angel. And ask guidance. Yes, yes, it will be an answered prayer para sa'yo. And wait. Kaya nga dito wait kasi tatlo sila, huwag ka masyado magmadali. You have to wait for the proper timing. You have to wait na lubusan mong makilala sila. And yes, kung sino man sa kanila, ang talagang masasabi mong your soul connection and your heart's desire at your minds is always keep thinking of, yes, siya yung taong para sa'yo. But you have to wait for the proper time. Hindi dapat madaliin ang mga bagay-bagay. Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Sa iba dyan na merong sama ng loob sa kanilang mga magulang,
It's time na to forgive, magpakumbaba. Hindi mahalaga kung sino may pagkakasala or ano, ang importante ay magpakumbaba, magpatawad, so that ma-heal na kung ano man yung mga issues sa pamilya. Kasi kapag when you forgive, kapag na-heal na yung anumang issues, especially with your family, with your parents, mas gagaan ang kalooban mo. Kapag gumaan ang iyong kalooban, diyan mas mag-open up ang puso mo to more blessings to receive in your life. Diba? Kasi kapag merong puot, may galit, may hatred, may kinikim-kim pa dyan, hindi makakatulong yan para umusad ka sa buhay mo at para mas maging masaya. Ngayon, kapag pinakawalan mo na yung pain na yon, magpatawad na, no, dyan marirelease na yung mga bigat ng kalooban at mas gagaan ang pakiramdam mo, mas gagaan ang kalooban, mas gagaan ang buhay mo at mas papasok ang mga blessings sa iyo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Have a good day po and God bless. Follow me in Facebook and TikTok. Bye!